Mas mabagal po kumpara noong nakaraang taon ang pag-usad ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Ayon po yan sa pamunuan ng Quiapo Church. At kung hindi raw magbabago ang bilis ng traslasyon, posible pong lumampas sa 21 oras ang prosesyon ngayong taon. Saksi si Jomar Apresto. Kumpulan at naguunahan sa pagsampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno ang dagat ng mga deboto sa bahagi ng Quezon Boulevard kaninang hapon. Lahat sila hangad na masilayan at malapitan ng poon. Pero sa gitna ng traslasyon, may kitang isang ihos na hinihila ang kanyang kapwa ihos palabas ng andas. Sa di kalayuan, tanaw rin ang isang stretcher. Ang ihos na pilit isinasakay sa stretcher, nawalan pala ng malay habang nasa loob ng andas kung saan siya nakatalaga. Nahimatay rin ang isang deboto na agad nirespondihan ng mga otoridad. Dinala siya sa pinakamalapit na medical tent sa bahagi ng Quezon Boulevard para mabigyan ng first aid. Pagdaan ng andas sa Quezon Boulevard at pagliko sa Arlegui, sunod-sunod ang mga isinugod na pasyente. Ang traslasyon ngayong taon, nagsimula alas 4 ng madaling araw kanina sa Quirino Grandstand. Ito ang pinakamaagang pagsisimula ng traslasyon na naitala sa loob ng mahigit 2 dekada. Pansamantala namang naging maayos ang daloy ng andas, pero maya-maya lang, pahirapan na ang pagkontrol ng mga tauhan ng Coast Guard sa mga deboto na nais makiisa sa prosesyon. Nagtakbuhan na rin ang iba pang deboto palapit ng andas. Pagliko ng andas sa Katigbak Drive, nakaabang ang libo-libong otoridad na nagmistulang human chain o kadena na nagsilbing harang para walang makabara sa daraanan ng andas nang makatawid na ng Ross Boulevard. Sinalubong ng mga naghihintay na deboto ang andas. Ang iba, pilit na sumasampa para makahawak sa poon. At sa lakas ng puwersa, ilang beses napaatras at nabangketa ang andas. Si Lucky na isang debotong fish vendor na ipit at nasugatan sa paa at nawalay pa sa mga kasama. Nagkaroon na ng tulangan kap sa doon kanina sa pagbabante ng poon. Ayun, nahanap ko pa yung kapatid ko kap eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita hanggang ngayon. Bago naman makarating ng Padre Burgos ang andas, nagkatensyon ang ilang deboto. Nagpumilit kasi ang ilang kabataan na makalapit sa andas kaya sila hinarangan ng mga ihos. Nang nasa Padre Burgos na ang andas, doon na sumalubong ang mga deboto para makalapit dito. At kahit may panganib na mapuluputan, nagunahan pa rin ang mga deboto para mahawakan ng lubid at makasampa sa andas. Pagdating sa may Finance Road, dumagsa ang mas maraming debotong sabik makalapit sa poon. Ang mga sumasampa sa krus, tila ayaw na ring bumitaw. Masaya. Asan pa? Naninila ako ng mga gabay at pasasalamat sa lahat ng mga nangyari ngayon. Pero sa gitna ng traslasyon, may ilan na nakaisip pang gumawa ng masama at dinukutan ng ilang debotong naghihintay. Nasa bulsa lang yung phone ko pero alam ko. Tapos bigla niyang dinukot, nakita ko. Tapos nung ginanong ko siya, sabi ko, cellphone ko, bitawan mo. Binitawan niya sa lapag. Tapos bigla na silang umalis. Pati ang team ng GMA Integrated News, muntik nang mabiktima ng mga mandurukot. May umawak sa bulsa ko, pagka hawak sa kamay, hawak na yung dalawang cellphone ko eh. Buti na bitawan. Pasado alas 11 ng umaga na makarating ang andas sa Ayala Bridge papuntang Carlos Palanca Street. Kita sa drone shot ng Manila PIO kung gaano kadami ang mga debotong nakikiisa at sumasama sa traslasyon. Bago magsimula ang traslasyon, sabay-sabay na nanalangin ang libo-libong deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand. Pinangunahan ni Bishop Rufino Sescon Jr. ng Diocese ng Balanga ang Misa. Sa kanyang homily, pinaalala ni Bishop Sescon na gaya ni Jesus Nazareno ay dapat matuto tayong magkusang bumaba dahil simbolo ito ng pagmamahal. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat.
tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Kabilang sa nakiisa sa misa sina Krishka at Derek kasamang 4 na taong gulang nilang anak na si EA. Every year namin itong ginagawa, mas napapanatag yung pagsasama naming mag-asawa. Mas lalong tumatatag yung pag-ano namin, pagsasama. Since naging kami, 6 years na din kahong nagde-devotion din. Importante sa akin na paghawag sa lubid dahil dito natutupad ko yung mga hiling ko sa Poong Jesus Nazareno. Ayon sa mga opisyal ng simbahan, naging mas mabagal ang galaw ng andas ngayong taon. Mahigit 6 na oras daw ang itinagal ng paggalaw nito mula Finance Road hanggang Ayala Bridge na halos 1 kilometro lang ang layo. Nakabagal daw sa kilos ng andas ang pag-akyat ng mga deboto rito at ang hindi pantay na daanan ng andas. Ating pong mga sinubukan isara, ipagbawal yung mga deboto po natin sa mga ilang kalsada na breach po. Sobrang dami po nung deboto natin. And hindi naman po natin siyempre ipagbabawal talaga. No? Ang amin po ay sinubukan po namin na isara at ipagbawal sa mga deboto. At kung sakaling ma-breach, na-overwhelm po yung aming ginawang pagsasara. Nakiusap naman si Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano sa mga deboto na huwag salubungin at harangan ang andas. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto ang inyo. Saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.